program. So let's have our opening prayer. Let's all remember we're in the holy presence of God. Our Heavenly Father, we come before you today with hearts full of gratitude for this gathering. Thank you for bringing new distributors in this journey and for the opportunity to grow and learn and serve with excellence. We lift our current distributors. Bless them with wisdom, patience, and a passion to improve their craft. May they be mentors, coaches who inspire, uplift, guiding others with their skill and dedication. Strengthen them in their training efforts so that they may continue to lead with integrity and effectiveness. We also pray for our speaker tonight, Mentor Cheps. May your wisdom fill her, your words flow through her, and your presence surround her. Grant her clarity, confidence, and the ability to share knowledge that empowers and motivates us all. Let this session be filled with insights that shape our success. Lord, may this orientation be a meaningful start to fruitful collaborations and achievements. Bless our business, our relationships, and our commitment to doing good. In Jesus' name we pray. Amen. So good day, everyone. Welcome to our online Kickstart Monday. So good evening, good morning, good afternoon, wherever you may be, what time zone you may be. So kindly type your location. So I'm currently now in Taguig. How about you? San po kayo located ngayong gabi? Sige, let's fill our chat box. Wow, from Makati, from Calamba. Okay, and from Laguna. So talagang nationwide tayo and I know we're international. So okay, nako, ang dami no, from Rizal, Cavite, Batangas, QC, Mandaluyong, Sampaloc, Malabon, Antipolo. Wow. Oh, si Melody is also in Taguig. Also in Batangas, Bulacan. So ang dami no. So Milan. Si Joy is also from Milan and Nueva Ecija ngayon si Tita Lina. Okay, so kitang-kita natin ano na napakadami natin ngayon dito all over the Philippines and all over the globe. So make sure you call your downlines, yung uplines nyo, and crosslines nyo to join us. This is a must attend training. Okay? So, we'd like to know kung meron tayong mga newbies dito. So, kung may newbies tayo dito, kindly type new. Okay, meron ba yan? Mga 6 months and below in your business. So yan, si Mark Adrian, welcome. Si Queen Di Pasupil, si Lucia, ang dami nating mga bago ngayon. Si Jack, si Patch, Nancy, Jessa, Grace, welcome, welcome. And it's definitely good na you started your Usana business and this is the training that you should be in. Okay, si Grace also and Marie. Wow, ang dami nating mga newbies ngayon. How about yung mga nagra-run pa for PPPS? Okay, make sure you type PPPS in our chat box. So, meron nga ba mga tumatakbo pa? O of course, yung mga newbies natin, sila'y tumatakbo. Yan, bakit si Mark lang ang sumasagot ng PPPS? So yan, type PPPS. Pag kayo yung mga newbies na running for your PPPS, this is the training that you should be in. Right. Yan, marami ng PPPS runners. So exciting talaga. So before we continue, I'd like to introduce myself. I am Ina Juan and I will be your host tonight. I graduated from UP Diliman with a course of business administration. I worked in corporate administration for more than 2 decades.
And I started my USANA business part-time. And now I'm doing my business full-time. So I'm a lifetime matching bonus qualifier. So make sure you hit your PPPS. And I'm also a silver director. Okay, so let's have our house rules before we continue with our training. Okay, so make sure that you have your camera on. Okay, gusto nating makita yung inyong mga beautiful faces. Right? So, ang importante, makita ng ating mga speakers, ang ating mga attendees ngayon, no? So, make sure you have your camera on. If you're not supposed to be speaking during the training, make sure you mute your audio para wala tayong distractions during the training. And take down notes. Everyone, itaas ating mga notebooks, okay? Our notebooks and pens. So, napaka-importante to take down notes and participate in the chat box. Okay, and then of course, after our training, we will be having our breakout sessions for our ma'am, our meeting after meeting. So make sure you attend that. Okay? Okay, so I will continue, no? Exciting talaga, excited na ako para sa ating training ngayon. Okay? So let's kickstart our April. So talaga, first training natin for April. Okay, so let's kickstart our April with unstoppable belief and purpose. We're thrilled to welcome a respected mentor and results-driven leader who will help lay the strongest foundation for your success, our success. So her powerful story will light you up, break your limits, and show what's possible when you play to win. So let's sharpen our skills and prepare to create massive results together. Okay, so our speaker is a licensed chemical engineer, graduated from De La Salle University, Taft, Manila, with 15 years work experience in an electrochemical plant, lifetime matching bonus recipient, multiple time trimestral growth awardee, multiple time travel incentive qualifier, certified product trainer, USANaversity trainer, and Ruby director, Mentor Cheps Villagracia. So welcome, Mentor Cheps. The floor is yours. Hello, good evening. Thank you, Karina. Alam You're mo, welcome, Mentor. Yung sister ko, ang name din niya Karina. Oh! Yeah. Maganda rin siguro siya. Okay. So, magandang gabi sa inyong lahat. USANA family, Intensity family. Kumusta kayong lahat? Pero before that, okay lang bang pampagana? Yes, Okay lang Mentor. bang, okay lang bang makita ko, kung naka-open ka ng cam, sabayan mo na lang yung maririnig mo. Kung naka-off ka ng cam, mag-emoji ka na lang. Hindi ko alam. Basta kailangan we need energy. Okay lang ba yon? Okay lang ha? Okay lang. Sige. Let's do this. Clap, clap. Everybody dance to the music. Right hand. Yun na yun. Bitinin ko kayo. Okay. Nabuhay na ba? Okay, mamaya tayo mag-party after ng training. Okay. Natutuwa talaga ako sa USANA community kasi iba talaga sa USANA. Sino makakapagsabing iba talaga sa USANA? O, diba? So, mga bago dito, you're very new, you're less than 2 months, you're 1 day, you're 2 years, you're 10 years. It doesn't really matter. Yung New Distributors Orientation or NDO is my go-to training if I want to reset my mindset. Kaya gusto ko lang, okay lang bang focus kayo for the next 1.5 hours? And 2 days. Okay.
So, kasi feel na feel ko talaga tong training na to. So, alam niyo ba, trivia, in my 12 years in USANA, it's my first time to be invited by your team. So, I am very, very excited to really share sa inyong lahat. Okay. And majority dito, hindi pa po ako kilala. So, okay lang po bang magpakilala? Kilala niyo po ba si Agot Isidro? Jesus, okay. Meron ba dito mga ka-age ko? Sino sila mga bagets? Sino siya? Sige, i-google niyo na lang. I-google niyo lang. Okay, so I'm very excited. Okay, narinig ko lang to sa isang Diamond Director. Tuturo ako kayo how to train, how to listen to a training. Okay. So, ito yung tip. Hindi mo kailangang i-absorb yung lahat ng sasabihin ko 100%. Huh? May ganon? Okay. Oo, okay. For me, okay, sabi din nung Diamond Director, and I truly agree. Kasi dati, nung bago po ako, lahat ng training, sinulat ko yung lahat ng sinabi, lahat ng screenshot, lahat. Tapos pagkatapos ng training, tinatanong ako ng mentor ko, Cheps, anong take away mo? Ang sagot ko lang, ang galing po ng trainer. Ang galing po niya. Nakaka-inspire po. Okay, mali. Okay, mali yun. So, for me, okay, 3 or 5 items na makuha mo, kahit nga lang isa lang eh. Okay. Pero string naman, okay, 3 to 5 items, pero i-apply mo agad, that's more than enough. Kahit nga lang yung, ay, shucks, okay yung mindset na yun. Sige na nga, ganun na nga ako mag-isip. Kahit lang. That's more than enough. And then apply immediately. Hindi yung lahat na lang ng screenshot kinuha mo. Tama, lahat na lang ng sinabi ng mentor, sinulat mo. Tapos nung tatanong ka kung ano ang masasabi mo, ang take away mo, ang sasabihin mo, ang galing po niya. Okay, mali yun. Okay ba yun? So, okay, lahat tayo iba-iba ng mata-take away kasi iba-iba naman yung need natin. But for sure, I'm here to talk about USANA, the basic mindset na nakatulong din sa akin for the longest time, na sana makatulong din sa inyo. Okay ba yan? Okay, sige, let's start. And alam niyo bang NDO is one of my favorite training. Ayan, feel na feel ko talaga ang NDO. Kasi basic to eh. Tama no? Basic kasi siya. So, Karina, let me know lang kung maayos yung screen, ha? Okay. Aayusin ko lang siya. Okay. Ayos-ayos ko lang. Para makita ko kayo ng... Maayos siya, Karina. Yes, mentor, maayos po. Okay, It's very sige. clear. And keep the chats coming and active para naman kahit hindi ko kayo naririnig, feel na feel ko kayo. Okay ba yon? Okay, sige. Let's start. Congratulations muna. Okay, kasi we started USANA. Alam niyo ba, maraming tao hanggang ngayon nag-iisip pa rin, ano kayong magandang gawin? Ano kayong magandang business? Napresentahan ng USANA pero hindi nag-decide. Pero ikaw, you're here. Congrats. Kahit sabihin mo wala ka pang masyado pang nangyayari sa business mo, pero you've given yourself a chance. Tama, no? Iba yun eh. Iba talaga yun. Okay. So, para sa mga hindi pa po nakakakilala, konting background. Before I saw the opportunity, I'm an engineer po here in San Pedro, Laguna. I graduated from De La Salle Taft, Manila. I practiced my profession for 15 years. And nasa planta po ako ng Japanese company here in Technopark, sa Laguna rin. Okay. So, empleyado po. Okay. So, wala po akong plano-planong mag-business. Wala po talaga akong business. Ano ba? DNA. Wala talagang ganyan. I really did not imagine myself doing in business. Kasi ang alam ko sa business is mamumuhunan ng malaki, gagawa ng sariling produkto, ganon. So, ang toxic ng mag-start, diba? So, ang gusto ko, go up to the corporate ladder. Maging plant manager, maging general manager. Okay, yung mga engineers ba dito? Okay.
Until I resigned po 2011. I was 36 years old. O yan, so alam niyo ng age ko, 48. Sana po hindi tayo mukhang 48, no? Mukhang 47 lang. Sa kakalaklak talaga natin ng Yusana. Okay. I resigned 2011. I was 36 years old, married na with a 2-year-old baby. Sabi ko, oh my goodness, hanggang dito na lang ba talaga yung life ko? 36 na ako, pero bakit wala pa ako na-checkan sa life goals ko? Ayan. May mga ganun ka bang pagbumuni-muni? Okay. So, I was like that. Sabi ko, 3 departments yung hawak ko, pero hindi time stream sweldo. So sabi ko, parang hindi ito yung life na gusto ko. So I resigned. Okay. So, okay, my husband is also an engineer. He's working in Singapore. Maganda bang Singapore? Ayan, malinis, maganda, safe, di ba? So ang plan po, mag-migrate. O, di ba ganun naman talaga yung life, no? Okay, mag-migrate tayong lahat. Okay. Pero, doon ko na-realize na nothing beats home. So kung meron dito mga OFW, ay saludo ako sa inyo. Very admirable kayo talaga. Hindi siya ganun kadali. Okay, totoo talaga yung sinasabi nila na dollars income, dollars gastos. It's really true. So yung nire-rent naming kwarto sa isang Filipino family, guest room sa amin, isang kama, isang TV, isang aircon, 26,000 pesos per month. Sabi ko, grabe, itong kwartong to, 26,000 talaga to. Okay, so alam niyo, lagi ako nagko-compute. Sabi ko, it's basically the same. Umuwi po ako, kasama yung baby ko, okay, at naiwan dun si husband sa Singapore. Pero eto na, sabi ko, sige, magpahinga lang. Pero, nung natitigan ko yung anak ko, dahil full-time mom na ako, sabi ko, something is wrong. And true enough, my son was diagnosed with ADHD. Familiar po ba kayo sa ADHD, autism, may mga behavioral concerns? Okay. So, as a mom, madali ko siyang na-accept. Okay. Ang hindi ko ma-accept, gastos. Sabi ko, ano po mga dapat gawin? Okay, therapy, ganyan. Okay. May mga single ba dito? Okay, makinig kayo sa mga single. Okay. Maraming single, ano? Okay. Young love na yan. Okay. Mag-compute muna kayo. Okay. Kasi magpapatayan kayo. Hindi na kayo sweet. Hindi na kayo sweet, no? Sa dami ng gastos. Okay. So, sabi ko, oh my goodness, ang hirap pala ng full-time mom. At eto ha, may mga mommy dito, no? I know you will agree with me. Ang babae, ang hirap ng walang pera. Tama? Okay. Hindi naman sa nagbibilang yung asawa mo, pero ikaw, hindi ka empowered eh. Hindi mo kailangan kumita ng malaking malaki, pero alam mo you earn something for yourself. It empowers you eh. Tama, no? Okay. So sabi ko, oh my goodness, wala akong pera, ang daming kailangan. And true enough, no, God really answers prayer. I was invited by Dr. Di Cueco. She's a Ruby director also. Okay. Dr. Di Cueco, she's a pediatrician and she was my high school schoolmate. It so happened po ang mga husbands namin magkaibigan. At nabalitaan nila na wala akong trabaho. Okay? So eto na, kinulit po ako ng kinulit. Siguro itong dalawang to hindi nagtitraining. Si Dr. Let kasi talaga nagyuyusan na. Okay. Nako, ganito ako invite. Okay, Yusana, Cheps, pakinggan mo ang Yusana. Pumunta ka ng website, yusana.com. Wag na wag yung gagawin yan. Okay, so in effect, hindi sila pinansin. Kasi check ko yung website, yusana.com. Hala, vitamins. Okay, number 1, hindi po ako naniniwala sa vitamins. Hindi ko yan kailangan, gastos lang yan. Okay, may mga ganun ba? Feeling healthy? Feeling immortal? Hindi mamamatay? May ganyan ba dito? Okay, I was like that. And number 2, kung business yung sabi niya at vitamins to, pagbebentahin ako nito. No. No. Hindi ako magbebenta. Okay. So, I keep rejecting. Okay. Alam niyo po bang nadaan ako sa kulit? So, ano ang moral of the story? Huwag matakot mangulit. Siguro lang ang mindset ni Doc Let, confident siya, Yusana to eh.
Ano naman ang mapapahiya naman siya sa Yusan? So, kinlit pa ako ng 3 buwan. And true enough, nawalan na po ako ng dahilan para hindi magpakita. Pero sabi ko, sige, magpapakita ako kay Dr. Let, pero walang-walang mangyayari dito. Walang-wala. Pagbibigyan ko lang talaga siya. Walang mangyayari dito. So it's a one-on-one presentation dito sa Laguna, sa coffee shop. And guys, okay, pag upo ko, negative. Pag tayo ko, may ID number. Sino yung nabudol? Pare-pareho tayo. Talagang sabi ko talagang, guys, okay, don't get me wrong, no? Ang nagpa-yes po, okay, wala akong trabaho, definitely wala akong pera. Buti nilang pwede credit card. You know what made me say yes to you sana? Sobrang babaw. Alam niyo kung ano? $100. $100. Nagningning ang mata ko. So, $100. At that time, 45 yung palitan eh. Sabi ko, 4,500 isang linggo. Shucks. Gusto ko to. Ayan. Tapos meron akong oras. Okay. Alam nyo bang nag-freeze na dyan yung utak ko at wala na ako naintindihan sa lahat ng mga sinabi ni Doc Let. Nag-freeze talaga. Okay. And alam nyo ba kung paano na ako na on the spot? Okay, ito, makinig kayo sa story ko, baka magamit nyo. Okay, kasi cash, wala akong pera. Kaya ko ba to? O, di ba? Ano bang never ako nag-business. Wala akong episode in my life na nagbenta, rumakit. Walang ganun. Hindi ako pala kausap ng tao, wala akong market. Sino lang ba ang kilala ko? Wala, ang Facebook ko, 50 lang sila. O, di ba? Maging successful ba ako dito? Ayan, may mga bago ba dito na pare-pareho tayo ng naiisip at nafe-feel? Huwag kang mag-alala. Alam niyo bang ito lang ang tanong sa akin ni Doc Let? Sabi niya, Chefs, ang dami mong concern, okay naman yan. Ang tanong ko sa'yo is, are you coachable? So, willing ka bang matuto? Sabi ko, willing ako, Doc Let. No problem, mag-start ka na. Doc, kahit wala akong kilala, oo. Kahit wala akong personality, oo. Puro magbenta, magsalita, magganyan, oo. Willing ka lang matuto. Are you a willing student? Sabi ko, Doc, willing ako. Sabi lang niya, ano bang nagustuhan mo? Anong income? Doc, turuan mo ako $100. So, pinapakitaan lang ako $1,000, checks, at $2,000. Alam niyo bang hindi mag-register yun sa utak ko? Sabi ko, Doc, huwag mo kong pakitaan ng malaking income. Hindi ko yan bet. Pero $100, gusto ko yan. Pwede mo ba akong turuan ng $100 ASAP? Sabi niya, okay, start ka na. Eh, wala akong pera, guys. Guys, wala akong pera. So, eto sabi sa akin, may card ka? Meron. Kaya to. At that time, 39,000 ang 500 points. Kaya to? Oo, Doc. Okay, call the bank. Call the bank. Okay. Pagtawag, di ba? BDO. Okay. Hello, BDO. Doc, ano sabihin ko? Pwedeng deferred payment. Ako nga, 1 year to pay eh. Doc, huwag naman 1 year to pay. Okay, okay. O, 6 months to pay. 6,700 per month. Sige, pwede na yan. Di ba? So, alam mo, so I started right away. Kasi naisip ko, I'm the type of person kasi na gagawin mo sa gusto mo kung hindi ka mag-decide. Na-excite ka sa nakita mo, pero if you will not take the first step, how will you go to the next step? Right? So and alam nyo ba, sa totoo lang, ito ha, sa mga associates dito, listen. Pag sinabi ng guest nyo wala siyang kapital, huwag kayong manghina. Capital ang pinakamadaling objection. Kasi nagagawan talaga siya ng paraan. Ang pinakahitong ang objection, sasabihin sa asawa, sa jowa, sa girl. Yun ang pinaka-hate ko, okay? Pero
mo lang yan, yan ang pinakamadaling gawa ng paraan. Tama, no? So, okay. Eto, I like this picture. I have this since day one ko dito talaga na nag-start akong mag-train. Itong picture na to, no? Focus on what would go right, then what could go wrong. Kasi hindi naman ako pinangakuan ni doktora ng bonggang-bongga, o diba? Let's say ito yung Usana, yung halaman. O sana wag kang ito. Wag kayong nasa right side. Naku, may maniwala ba sa akin? O diba? Meron kayang ano ba, maging successful ba ako dito? Makaya ko ba siya? Paano kung walang mangyari? Guys, listen, meron bang nag-start ng business at iniisip mo talaga kung paano ka malulugi? Paano kayo malugi? Nag-open ka ng restaurant, paano kayo malugi? Walang guys, dapat ang isipin mo, dapat ang mindset mo, itong left. Okay, aralin ko. O what if magets ko? O what if magets ko talaga siya? What if may mangyari dito? Kasi ganito lang yung sinabi sa akin ng mentor ko, Cheps, sa work, 0% chance ka na magkaroon ng financial breakthrough and time freedom. Sa'yo sana, 50%. Anong gusto mo? 0% o 50%? Siyempre, Doc, 50% tayo. O yan. Sabi niya, this is not a business guarantee. Kasi maraming nag-start sa'yo sana. Yay, may ID number na ako. Yayaman na ako. This is not a business guarantee. This is a business opportunity. Binibigyan tayo ng opportunity para magnegosyo. So, depende pa rin talaga sa'yo kung paano mo talaga siya gagawin. Right? And I'm very thankful. Share ko lang to. Personal experience ko sa product. So, mami ko to. Pero disclaimer, di ba? Bawal sa Usana yung sinasabing nakakagaling. Okay? This product is not intended to diagnose or cure, ha? Okay? Ito, mami ko, prior to Usana, yung typical elder na may hypertension, cholesterol, heart problem. Ang daming maintenance. Okay? Nung nag-join ako ng Usana, guys, imagine, ayaw uminom ng Usana. Ayaw! Okay, alam nyo kung anong reason? Ang dami na daw niyang iniinom at nilulunok, dadagdagan ko pa. Nakakasawa ng lamanok. Okay, buti na lang napilit ko siya. So, marami akong pinatake. Okay, so nag-start kami sa Essentials by Omega, hanggang dinagdag ako ng Proflavanol, dinagdag ako ng Coquinol. Okay. So, 6 months, okay, nagre-reklamo ako kay Doktora Let. Doktora, hindi po effective ang Usana kay mami. Okay. Hina-high blood pa rin siya. Okay. Sabi ni doktora, hindi na magic pill. Gamot. Nutrition yan. Okay. Akala ko kasi magic pill to eh. Okay. Diretso lang. At may nutrition yung nanay mo. Ganyan. Okay. So, diretso. And you know what? Sobra akong na-amaze. Basta more than a year lang. Nakita talaga namin yung drastic improvement talaga sa health niya. So my mother will be 80 this September and maintenance free since 2013. Isn't that amazing? A blessing? So 80 years old. Nagta-travel pa yan. Wala pa yung tungkod. Ang tanging reklamo niya, bakit dumadami na ang white hair niya? Mami, 80 ka na eh. Sabi ko, grabe naman, samantalang marami akong nami-meet my age. 48, 49, 50. Pag nagkikita-kita kami, nagpapayabangan ng mga gamot. Sabi ko, oh please, huwag tayong mag-anuhan ng gamot. It doesn't mean when you age, you are sickly. Tama? Okay. Ando ang gamot, maintenance. Ayoko yung ganyang usapan. Tapos gano'n, no? Dapat, uy, grabe, parang tatanda. Ganyan. Ako, hindi pa ako nagsasalamin. Wala pa nung masyadong white hair. Parang, pero kapag nakita ko yung mga kakuligs ko, ay grabe, ang daming gamot, ang lalabo ng mata. Diba? So, grabe talaga yung power ng nutrisyon. Kaya products pa lang talaga, winner na talaga tayo. Would you agree?
Tama? Okay. So, I love Yusana products. Since day one I met Yusana, me, my children, my husband, my siblings, lahat ng kilala ko na naniniwala sa akin, nagtitake ng product talaga. Kailangan. Okay? So, what happens sa business? O, eto na. Okay. So, ang isa na naman kasi wala naman siyang quota. Tama, no? Okay. You dictate your own income. You dictate your own income goals. So, if you ask me, na-love mo ba si Yusana noong umpisa? Siyempre, hindi naman 100%. But because of training, alam mo yung when you learn, nagkakaroon ka talaga ng more confidence sa ginagawa mo. Okay, sa mga naghihitan PPS dito, okay, listen may first 2 months income. Sa totoo lang, okay, live ko sinasabi sa mga guests na ang objection nila is hindi sila marunong. So ano ka ba, 90% no, ng first 2 months dito, hindi mo naman effort. Nagugulat sila. Effort yun ng mentor mo, coach mo, pero meron ka pa rin effort. Execute mo lang. Okay, di ba? Alam niyo ba, wala akong naintindihan sa business. Ang sabi lang sa akin, Cheps, mag-invite ka na mag-invite na mag-invite. Mag-schedule ka na mag-schedule, mag-schedule. Mag-training, mag-schedule. Mag-training, mag-schedule. Yan lang ang gagawin mo. Kami nang bahala sa lahat. So, my first 2 months income, tapos nahit ko yung PPS ko, ayan, nag 9,500 ako. Sabi ko, ayos to Hindi naman ako yung nag-explain. Diba? So, eto na. So, nag-enjoy ako sa training. Ang dami kong natututunan. Eto na, first 6 months ko. Okay. Sa mga nag-hit ng PPS, kung hindi mo siya naiintindihan, okay, ipapaintindi ko sa'yo. Okay. Kunin mo yung PPS. Okay. Hindi ko din siya naiintindihan. Okay. Kaya lang kasi, pag hindi mo na-hit yung PPS mo, this is my first 6 months. Wala akong naintindihan. Okay, this is June to December. Weekly commission ko, 129. Meron akong PPS sa 28,000. Sabi ko, saan galing to? Kasi yan yung 15% dun sa kaibigan mong nag-income. Sabi ko, talaga? Ganon, di ba? Yan yun. So, imagine, 6 months ka pa lang sa business, you are enjoying 2 streams of income. Diba? 2 streams of income. Your weekly commission and your PPS bonus. So, bakit siya importante? Okay, kita mo Let's say working ka. Meron kang salary. One way to earn mo yan. Nag-Yusana ka. May weekly commission ka, may PPS ka. So, anong nangyari sa'yo? Yung isang stream of income mo, naging 3. How powerful is that? You are increasing your income stream from 1 to 3. Wala pang retail yan. Kung mag-retail ka pa, di 1 to 4. Right? O sayang, kung hindi mo kukunin yung PPS, you are not enjoying the 3rd way to earn. Kunin mo yung PPS mo. 27 countries naman tayo. Imposibleng wala kang makuhang 4, 5, 6. Ano ba? 27. Nakakainis naman, no? Nilakalang. Barangay mo lang na yan. Dapat may 4 dyan. Ano pa? 27 to. Wala kang talagang makuhang preferred customer. Wala kang makuhang gusto magnegosyo in 27 countries. Ewan ko na lang. Tama, no? Okay. So, Cheps, kailan ka taga naging seryoso sa Yusana? Yung feel mo na siyang gawin. Ayan. Alam niyo ba kung kailan? Okay. After 1 year. Ayan. So, kung meron man dito, mga 6 months, 5 months, 8 months, para basakin to, gawin ko ba to? Nasa ganyan akong phase dati. Okay. Until 1 year.
Alam niyo ba kung ano nangyari ng 1 year? Ayan. So, ito na after 1 year. After 1 year, o 2 months ulit Okay, 2 months ulit. June and July. Okay, June and July. Nag-income ako ng 83 dalawang buwan. 83,000. So, dinivide ko ng 2. Sabi ko, 40K. OMG! Ang sweldo ko when I resigned, 42K. And it was after 15 years sa work. Nakakayak ba yung 15 years, 42K? 1 year. Oh, dito ako nag-isip. Dati kasi gets yung mga mentors. Sabi nila, Jeps, hindi to pera-pera. So, pera to. Hindi. Jeps, hindi talaga, hindi ko yun nag-gets until it happened to me. Kasi pareho tong 40,000. Pero, isang 15 years, isang 1 year. Gets nyo? Alam nyo ba nung nangyari to sa akin? Okay, kasi yung husband ko negative sa'yo sana. Tigil-tigilan mo na yan. Walang mangyayari sa'yo. Bumalik ka na sa work. Ganyan. Yung nanay ko, sayang yung course mo. Sayang yung pinag-aral kita. Ang mahal ng eskwelahan mo. Anong ginagawa mo dyan? Okay, tigilan mo yan. Okay. Pero ako, nagigets ka na siya. Sasabi ko, I will do you sana. So, ito yung nagpa-decide sa akin na seryosohin ko na to. I will take you sana to the next level. Hindi na to pang $100 lang. Ayan, okay? So, kung ikaw yung tipong you're finding your way to Usana, you are unsure, okay lang yan. Diretso mo yan. Kasi one day, you will have that answer. Mafe-feel mo na lang na, oops, sweldo ko to Ganon. Uy, grabe, 8 hours lang. Bakit ganon? Tama no? Mafe-feel mo yan eh. 'Di ba? Kasi this is a business na it really takes time. Ma-unfold ang mga bagay-bagay. Okay? So, it did not happen overnight. It took me 4 years to become a gold director. So, isa ako sa pinaka hindi ganun kabilis sa business na to. Pero sobra akong natuwa. Ano pong maganda? 40,000 per month o 40,000 per week. Grabe, di ba? Grabe ba yun? Okay. 4 years. Okay. Anong gusto kong sabihin? Kung bago ka dito, it doesn't really matter kung ano ka ngayon. Really, don't judge yourself. Kasi hindi mo talaga alam kung ano yung potential mo once mag-gets mo talaga tong system na to. Once mag-gets mo yung system, once mag-gets mo yung value na pwedeng ibigay sa'yo, you'll never know your real potential. Siguro naman guys, sa 4 years na yan, may na-master na ako. Tama, no? Siguro naman, and in anything, mag-gitara ka ngayon, siguro after 4 years, magaling ka nang mag-gitara. Mag-aral ka ng piano ngayon, siguro after 4 years, mag-aral ka talaga, magaling ka talaga mag-piano. So, anong point? Yung isang bagay pala na inaraw-araw mong gawin, imposibleng hindi mo siya magigets. Yung trabaho mo nga nung umpisa nangangapa ka dyan Pero for sure ngayon, kahit nakapikit ka, kaya mo na magdesisyon. O bakit hindi mo siya gawin or tiyagain sa negosyo mo sa Usana? Diba? Be patient. Doon ka rin naman papunta. Tama, no? Okay. So, I'm now a Ruby director. Hindi ko na din akalain na darating ako sa point na yan kasi $100 lang talaga yung ginusto ko. Pero sobrang laking bagay na you are coachable here. You are immersing yourself every single time sa Usana. Sa training, sa office, sa crossline, sa mentors especially, di ba? You're going to be, lagi kang mare-realign every single time. Di ba, sa Usana? And so what made me stay? Ayan, what made me stay in Usana? Hindi kasi ako financially literate. Nung bago po akong unang ipinabasa sa akin dito ng mentor ko, binigyan ako ng book. Alam mo,
kung ano yung book. Ang kapal. Cash Flow Quadrant. Hindi ko po siya tinapos. Sabi ko, hindi ko naiintindihan, nosebleed ako dyan. So, when I attended trainings, doon ko naiintindihan yung cash flow quadrant. And what made me stay in USANA is this one. Sa mga bago dito, na first time mo itong maririnig, I tell you, aralin mo ng aralin. This made me stay in USANA. Later on, magko-compute ako sa harapan nyo, okay? Nung nag-gets ko na bakit ko ba gusto maging plant manager, active income lang yun. Ako lang yun eh. Alam niyo ba yung libro, masyadong mapanakit magsalita. So, at tabi-tabi po sa mga nasa left side of the quadrant ha, okay? Hindi ito just to job shaming or or anything, but this book, sabi ng libro na to, if you stay in the left side of the quadrant, ito ang journey ng mga broke. Just because, okay, listen guys, just because, ikaw lang eh. Times 1. Ikaw lang yung kayang gumawa niyan eh. Empleyado ka, no work, no pay ka. Doktor ka, freelance architect, freelance engineer, mag-VA ka. Ikaw lahat, ikaw pa rin eh. No work, no pay pa rin eh. Si Dr. Philip, nagkasakit, hindi siya nakapag-clinic, no pay. Pero doktor siya. Right? So sabi ko, oh my goodness, ganun ba tong left side of the quadrant na to? So ano sinasabi ng book na yan? You should do something on the right side of the quadrant. Okay? Huwag na natin pag-usapan yung investment. Highest form yan. Wala kang karapatang mag-invest kung wala kang excess money. Tandaan mo, hindi yung savings mo ang nasa investment ha. Excess money. Okay ba yung excess money? Yung kayang mawala bukas, kakayanin ng puso mo. Chefs, meron akong investment, 50,000. O please lang, hindi yan life-changing. Okay? Kung gusto mo ng 100,000 or 200,000 na dividend, mag 15 million ka. O, ilagay mo yan sa stocks kung saan-saan. At kayang mawala bukas. Kaya mo, meron kang excess 15 million. Kung wala kang excess 15 million, wala kang karapatang mag-invest. Tandaan mo. Okay? Magnegosyo ka muna. Tsaka na natin yung pag-usapan. Negosyo. Okay. Alam nyo ba, nandito lang pala yung, sabi sa book, financially successful people, they know two things na hindi alam ng left side of the quadrant, and that is leverage and passive income. Leverage pala yung kailangan natin, guys. That made me stay in USANA. Sobrang practical and logical. Listen ha, anong gusto mong income? Mag-isa ka? Or may sistema at marami kayo? Sige nga. Very practical, di ba? Mag-isa ka sa income mo o may system at marami ka? Sabi ko, grabe. Had I known this, wala nagsabing to sa akin until I become a USANA associate. Sabi ko, hindi ko na naintindihan. Wala akong idea nito. Meron palang concept ng leverage. And here's the thing, wala na akong makita sa labas na kaya kong i-leverage yung sarili ko na maganda talaga, okay? Maganda yung kapartner ko, legal talaga ha, okay? USANA lang talaga. That I could leverage myself. Ayun. At kung ano man yung income na yan, o kung may excess money ka na, o ayun, may karapatan ka nang mag-invest. Naintindihan? Because money works for you. And that's the passive income. Okay? So that made me stay in USANA. Alright? And ito, narinig ko to sa isang mentor ko. Ayan. Kay Mentor Nat. Sobrang bumuon to talaga sa mindset ko. Ayan. Kasi 'di ba, parang ba't ka talaga magbi-business? Pero ito lang no, kung hard work lang daw, sana marami ng successful. Right opportunity yung kailangan. 'Di ba? So totoo 'yon, 'di ba? 'Di ba sabi nga nila hard work, 'di ba? Hard work. Pero bakit hindi mo na-achieve yung life goals mo? Ikaw, check yourself. Masipag ka ba sa work?
Oo, masipag. Oo, masipag. Kaano ka ba? Signal number 1 nga pumapasok eh. Medyo baha-baha ka ng konti, lumulusog ka nga eh. Masakit yung ulo mo, pero sabi ng boss mo, I need your report now na. Pumasok ka. Okay lang yung sakit ng ulo mo. Papasok ka eh. Diba? Manganganak po yung asawa ko, like yung office mate ko. Manganganak na yung asawa ko, wala siyang kasama kasi mga taga Davao kami. Kami lang dito. Alam mo, sabi nung boss namin, why? Are you a doctor? Wala ka naman. Why? No. Can you do something? Ganyan, ganyan. Oh, meron ka bang magagawa? Wala. Oh, wala lang pala eh. 'Di ba? So, alam nyo ba, hard work, merong missing sa equation na ito to yun, right? Opportunity. Kay mentor nat ko to narinig. Sabi ko, tama to eh. 'Di ba? Right opportunity, hard work. Yun yun. Pero here's the thing. Nasa right opportunity ka na, pero baka ito naman yung kulang, wala kang hard work. How can you still, get your life goal? So they work hand in hand. Hand in hand. So this is mentor na. Nung pinakilala siya sa akin, sabi niya, magpunta tayo ng Makati. Bakit? Meron dong roomboy attendant. Anong roomboy attendant? Okay. Diamond yun. Ha? Roomboy attendant? Diamond? Undergrad? Ganyan. Alam mo ba? Ganun. Very inspiring siya. Hindi ko siya kilala. Kaya nga magpunta ka. Nung namit ko si mentor na, sabi ko, oh my goodness, grabe talaga ba? Dati siyang room boy, pero bakit he's full of wisdom, he's very humble. And ito yan ha, meron siyang sinabi, sabi niya, it's not the money you make, it's the lifestyle you create from the income you make. Imagine yung si mentor nat, homeschool yung kids dati, tapos kasama niya mag-travel every single time, nagme-mentor, naggiganyan. Sabi ko, kasi kaya mo naman tong kunin maybe sa labas, owner ka ng something, maging GM ka ng international company, pero ang tanong ko, may buhay ka pa ba? Umuwi ka pa ba sa pamilya mo? Eh, grabe, gusto ko itong lifestyle na to, di ba? Kaya sabi niya, it's not really the money, yung lifestyle dito from the income that you make. Diba? Sabi ko, grabe, gusto ko yan. Guys, pwedeng magkwento. Ayan. Start na tayo. Ay! Okay. So, start na tayo. Okay. Meron ako ikukwento sa inyo. I've learned this from one mentor from my first NDO. And ito isa sa mga na-pick up ko sa kanya. Okay. So, tawagin na, may mag-ama. Okay. Yung bata na yan, siya si Philip, yung newest goal director. Nandito siya, nakita siya. Hello. Okay. Merong mag-ama. Okay. So, si Philip, okay. Ngayon, ito siya. Sabi nung tatay, Philip, sa mga nakakaalam, kunwari na lang, first time mong maririnig. Okay. Ready na ba kayo sa kwentong, isda? Okay na, okay na, okay. Sabi ng tatay, anak, magdi-dinner na tayo at kailangan na nating mamingwit. So sabi naman ni Philip, okay dad, okay. So, naghihintay sila, namimingwit, biglang, okay. So, ganito yung first na isda. Guys, pampano yan? Okay, wag kayong judgmental. Ganyan. Basta ganyan yan. Ganyan yan. Pampano. Okay ba yung pampano? Yan. Sarap yun, di ba? Okay. Sabi ni Philip, wow, dad, grabe. This is nice. Okay, this is nice. This is pampano. Okay. So, akala ni Philip, okay na to, di ba? Ang ginawa ng tatay, tinapon sa dagat. Okay, tinapon sa dagat. So, isip niya, baka maliit. Okay. So, nakita sila ulit. Okay. Ito yung sabi ng pangalawa ng tatay. O, kita niyo ako. Look at my hand. Sabi niya, ganyan. Okay. Grabe, ang laki at Okay. Ganyan siya, guys. Parang barakudang hindi mo maintindihan. Grabe yung ngipin. Grabe talaga. Ang lusog-lusog ng isda. Ganyan talaga siya.
Sabi ni Philip, wow! Wow, wow, wow. Okay. This is it. Hindi lang to dinner, Dad. The following day, meron tayong ganyan, a dinner, breakfast, lunch, dinner. Ang ginawa ng Dad, bilis sa dagat. Ma, hindi maintindihan ni Philip. Ha? Maliit? Okay, sige. Nagkita sila ulit. Okay. O ngayon, eto na. Nung pangatlo, okay, sabi nung Dad, ganun lang, okay. Malaki-laki naman to guys sa anchovies, ha? Okay. Cute siya. O, ganyan siya. Okay. Eto na, sabi ng Dad, let's go son, may dinner na tayo. Tama, no? Ayan. So eto na, hindi siya makatiis. Sa kitchen, habang nagpe-prepare, sabi niya, Dad, wait lang. Okay lang bang magtanong? Sabi niya, bakit? Okay. Hindi ko gets. Okay, hindi ko gets. Okay. Bakit ito yung inuwi natin? Kasi first na isda, okay na sana yan eh. O naintindihan ko naman kung tinapon mo yon, pero Dad, yung pangalawa talaga, yung pangalawa, bakit mo yung tinapon? Ito yung pinakamaliit. Okay, ito yung pinaka-cute at ito talaga yung iuwi natin. Okay, bakit ito? Sabi nung Dad, asa na si Philip? Ano ka ba naman, Philip? Engineer ka pa man din. Matalino ka bang nilalang? Ano ka sa akin? Hindi ang yung kawali natin. Ay. Sa mga naglo-loading, okay, sa mga nagpa-process, I'll give you 10 seconds. Okay, pakisulat nga sa chat box, kawali. Okay, I'll explain this. Kawali. Okay. Chefs, ano bang ibig mong sabihin? Ano ba kinalaman natin sa sana dyan? Okay, ganito kasi yan, guys. Okay. Ano ba yung kawali na to? Okay, yung kawali na yan, it represents yung kawali, your psychological wallet, okay. Ano ibig sabihin, chefs? Okay, eto na. Nung nakakita ka kasi ng isda na malaki, kunyari ito, okay, kunyari si Yusana to, hindi kasya sa kawali mo, yung 200,000, ako si, ako si Alvin, magto 200,000. Ganyan, tama, no? 400K, di ba? Si Karina. Talaga? 400,000. Ayan, hindi kasya. 600,000, di ba? Ako si feeling 600. Hindi kasya yung 1 million. Yan, hindi yan kasya sa kawali mo. Ano lang yung kasya? Okay. 50K. 60K. Ayan. At laking-laki ka na sa 80K. Ayan. So, bakit ko sinasabi yan? Listen guys, ayos ng upo. Okay. This plays a very big role in your Yusana business. Tandaan mo, hanggat hindi lumalaki yung kawali mo, hanggat hindi nagkakasya tong isdang ito, okay, iba yung galaw mo. We have the same product, company, compensation plan, di ba? Marketing, everything that Yusana provides. Pero bakit may kumikita, may hindi? May nagsi-6 digit, may hindi. Just because yung kawali mo maliit. And success always starts with your mindset, with your psychological wallet. Naniniwala ka ba na deserve mo tong isdang to? So, chefs, lumalaki ba ang kawali? Yes, good news. Okay. Lumalaki yan ng kahit hindi ka bumibili ng ibang kawali. Okay. Immersion talaga, guys. Immersion, training, and, okay, ito, and hitting your goals. Okay. Bakit hitting your goals or having an income can increase your psychological wallet? Okay. Kasi ito yan, pag hindi ka nag-income sa Yusana, kunyari, zero ka, okay,
anong nagre-register dun sa mindset mo? Ay, okay, 0 ako. Next week na lang. Okay lang naman eh. Ayan. Hanggang naniniwala ka na kung 0 ka ng 0 until you will arrive at baka hindi para sa akin talaga to. Baka sila lang talaga yung magaling. Okay. Alam mo yon, hindi siya nakaka-increase ng psychological wallet. But if you're hitting it, $100, $100, $100, $100, 150, 120, 80, 100, shucks, kaya. Kaya yung 20,000 talaga per month. Kaya talaga yon. Ngayon, natatap yung potential. Lumalaki yung kawali mo. Kaya yung 30K a month. Nag 30K ka a month. What's ka? Mag 40K kayo ka a month. Imagine ko kaya yung sweldo ko. Eh, nag 40 ka per month. Shucks ka. So, stretch until immersion, hitting goals, training, until such time, naniniwala ka na, shucks, pwede ka mag 6-digit dito. Right? So, yung hitting goals is one way to increase your psychological wallet. Kasi every time na nazi-0, 0, 0 ka, ang natatap niya na potential is, hindi to para sa akin. Sila lang yung magaling. Gets mo? Where in fact, pag kinuha mo yung goal mo, matatap yung ibang potential. Shucks, kaya pala yun. So, yung kawali, it's your personal responsibility. We can provide all the trainings. Hawig ngayon, pero kung meron kang ginagawa, kumakain ka, nakahiga ka, at the same time na nagbabrowse ka, you are not 100% in the training, how can you help yourself? Sa Usana pa naman, this is a self mechanism na self mechanism siya na result. You cannot fake the result in Usana. Siguro matatamaan mo isang beses. Pero ibabalik ka niya sa ano yung pagkatao mo at ano yung mindset mo. And you cannot fake that. So when you are immersion, 100% focus ka. Kasi nagpapalaki talaga siya ng kawali. Okay? So guys, kaya yun, pag nagkita tayo, kumusta yung kawali mo? Ito po, palaki na ng palaki. At okay. So yun din kasi, yung na vibe ko talaga na parang shocks, no? It's really one of the things na kailangan ko talaga baguhin sa mind ko na maniwala. Kasi dati hindi ako maniwala na 15 years na ako sa labas 42 nga lang ang inabot ko Mag 200 pa kaya ako dito. Until naniwala lang ako one day, 'di ba, na ay shucks, kaya pala siya. Alright? So, your results in Usana or sa life, no? Your results in life are an expression of your level of awareness. Naniniwala naman talaga ako na maraming opportunity sa labas. Would you agree? Hindi lang naman. Okay ba yun? Okay. Okay lang ba isa-isahin ko kung bakit Usana pa rin yung isa sa mga gagawin mo? I'm not saying that eto lang yung gawin mo. It's all up to you. Pero kung meron kang ibang kino-consider at hindi Usana yon, mag-isip-isip ka. Okay? Kasi, example, mag-freelance work ka. Isa-isa ng opportunity sa labas. Okay. Mag-freelance work ka. Dyan is flexible hours naman talaga, work from home talaga yan, may income naman talaga dyan kung skilled ka, global naman talaga yung clients mo, exposure mo, pero ang cons, diba? You have to specialize on something. Diba? So, specific skills yan. Guys, no work, no pay pa rin yan. Ikaw pa rin mag-isa yan. Kakainin niya pa rin ang natitirang 24 hours mo doon. Diba? And income is capped by time and burnout, diba? So, why Usana is better? Because it allows you to build a residual income over time. So, umpisa syempre effort. Wala namang magic. Pero ano ba yung
yung ginagalaw natin over time. Is it active income or residual income? Di ba gusto natin yung leverage income / passive income, di ba? Pag ginawa mo to once and right, di ba, you are getting paid repeatedly through repeat orders. And of course, the power of a leveraging team. Hindi ka mag-isa. Tama, no? Okay, number 2. Kung kinukonsider mo yung online selling, pwede naman. Ano ang pros and cons niyan? Okay. Madaling magsimula, small capital. Di ba? Di mag-sell ka dyan, di ba? Online ka dyan, wide audience din naman yan. Di ba? And may control ka sa sa product, sa pricing, kung ano gusto mong ibenta. Pero anong cons? Okay, logistics, di ba? Ikaw lahat inventory, shipping, returns, di ba? Price wars, di ba? Lalo na sa mga online sites na ang dami mong kompetensya. Tsaka mga tao ngayon smart na sila. Anong gusto mo? Bibili ka sa isang tao o bibili ka na straight from the supplier? 'Di ba? So, why Yusan is still better? You don't need to manage inventory or logistics. You have your own customer service 24/7 in 27 countries. Di ba? May hub ka pa. Mayroon ka pa, ang ganda-ganda ng website mo, personalized. Ang products mo are auto-ship. Hindi naman halos lahat, ikaw ba nag-ship lahat? Hindi naman. And you earn sales, not just your own sales, but your team's sales volume. Again, that's leverage. Tama? Okay. Ano pang mga opportunity doon sa labas? Yan, mag-vlog-vlog ka. Mag-content creating ka dyan. Tama, influencer. Ganyan. Diba? Masaya naman yan. Lumalabas yung creative side mo naman dyan. Diba? Potential na ma-viral ka. Diba? Magsayaw-sayaw ka dyan. Mali mo, di ba? Matamaan mo yung mga sponsors sa ganyan. Pero it takes time to grow an audience. Yung isang meron akong friend, para siya $1. Parang ilang views ata. Sige, ganyan karaming views? Pambihira. Wag na lang, okay. So, and income is not guaranteed. Diba? Sabi nga ni Small Laude, minsan nga wala na siyang masabi. Sabi niya, naubusan na ako na sinasabi. Diba? And constant pressure to create a content. Laging, dapat ba controversial yung content mo? Di ba gagawa ka pa ba ng mga ganun? Diba? Why? You can earn strategically through product sales and commissions dito. We have 6 ways to earn, right? Especially the retail, weekly commission, and lifetime matching bonus. Hindi mo kailangan maging sikat para kumita. Tama? Okay. Hindi mo kailangan magpa-viral. Gusto mo ba? Viral ka eh. Depende sa'yo. Okay. And you can use your content dito naman to promote your business in a good way, hindi yung gagawa ka pa ng eksena. Okay ba yon? Okay ba yon? Ano pa? Ano pa mga iniisip mo? Yan, mga crypto na yan. Ako, tigilan nyo nga ako. Yung mga stock. Okay. Okay naman yan. Again, excess money, ha? Excess money, yung kayang mawala bukas. Okay. Okay pa, high potential returns if you have more money there, diba? You put a lot of money there. So, it can really grow passively. Again, if you have excess millions to get a very lucrative dividend. Pero kung pa 10,000 yan, 50,000, 100,000, hindi yan life-changing. Walang ganun. Okay. So, high risk yan, high stress. Diba? Ano kaya yung 500,000 ko bukas? Diba? Kinakabahan ka na. Okay. Requires a capital talaga and very high financial literacy. Diba? And again, that is manipulative platform eh. Kaya talaga nilang i-manipulate yung laro dyan. Diba? And you can really lose everything in a crash. Diba? So, ito nga sample, 'di ba? Ito lawyer to ha, si Attorney Angel nagpakita, 'di ba?
O, di ba? Kung gusto mo mag-earn ng 100,000, o maglagay ka ng ganyan sa GMA, maglagay ka sa ganyan-ganyan. O, 25 million daw yung kailangan mo. Sino may 25 million? Okay. Na nasa stocks lang. Okay. Hindi mo pwedeng kunin. Alright? Hindi siya ganun kadali. Okay? Okay. Why Usana is better? Low risk, low capital. Ano bang binili mo dito? Product. Long-term income stability. Once you build it right, di ba? Plus, yung products natin is health products na kailangan talaga ng marami. And na-prove na siya ng pandemic, it is recession-proof. Hindi kagaya ng stocks na pwedeng mag-crash anytime. Tama? So, na-prove na natin yan, we are a recession-proof business. Pwede ka mag-insurance agent. So, meron ba dito? Okay, pwede yan. Pwede yan. Isabay mo ang Usana. Okay. Yan. Okay. Kasi, pwede, so, steady demand naman. Totoo naman. So, dapat talaga may insurance. Pero, sa pagkakaalam ko lang, in my personal pag-aas lang sa mga wealth and estate planner, before ka mag-insurance, go for a very premium health medical care. Kaya, doon ako mas nag-i-invest sa health medical care rather than insurance. Pero pwede naman yan. Okay. Kasi di ba lahat naman talaga pwede magkasakit, di ba? And ngayon, hindi na enough ang 1 million mong insurance. Hindi siya enough. Okay. Para hindi kaya pag meron akong nami-meet na guest, actually okay naman ako kasi meron akong insurance. Meron nagsabi sa akin, meron akong insurance. Sabi ko, magkano insurance mo? 1M. 1 policy. Okay. Kasi ganito mag-compute ng ng insurance. Ang kailangan mo, 18 policies. Gulat. Oo, 18 policies. Hindi pala sapat ang 1 policy. Hindi. Ano mga 1 million mo? Guys, minimum, meron ba ditong meron mga policies? O ganito, i-message mo na lang ako, tuturuan kita how to compute. Kung ilang policies, minimum guys, 15 policies. Dapat meron ka. Yung secure na secure talaga ha, okay. Yun siya. Hindi ubrang 1 million policy. One policy na 1 million. Huwag kang magpakakampante doon. Right? Okay. So, asan na ba ako? Okay. Flexible yung schedule. Okay naman yon. Okay. Pero ito yung cons, no? Required license. Mag-e-exam ka pa. No? Kung renew ka ng renew. O, diba? Tapos may demotion din dyan. Tama, no? Pwede kang matsugi because of quota. Strict compliance and regulatory rules. Sales can be transactional and not relational. Income can be inconsistent in the beginning. Okay. So why Usana is still better? Kasi we don't need license here to earn. Just train. Diba? Lower startup cost. Hindi mo kailangan mag-establish ng mag-aaral ka pa, magpapaka-license ka pa, diba? Dito buy ka lang ng products. Global yung reach mo. Because kapag nag-insurance lang, di ba parang local lang yan, nationwide lang yan, di ba? Pero with Usana, you can really do it globally. And our products are highly consumable. Hindi siya one-time sale. Okay? Pwede ka naman mag-real estate agent. Okay din naman yun. Pero isabay mo sa Usana, wag lang ito. Yun lang sinasabi ko, wag lang ito. Okay? Kasi kung real estate agent, high income naman talaga yan, di ba? Pag naka-close ka talaga ng deal, wala namang problema doon, di ba? Flexible din yung schedule mo, di ba? At tangible yung product, di ba? So, people can see and touch the property and opportunity, you can really have a good network dyan na magaganda talagang network. Kasi, ang mga bumibili talaga dyan is mga, alam mo na, yung parang, ang profile nila is AB, di ba? Ganon. So, maganda yung magiging network mo. Mga referral sa'yo, di ba? Mas bongga. So, ito naman yung cons, no? Income is not consistent. You earn only when deals are closed, di ba? So, gano'n lang siya ka-frequent, di ba? Sobrang dalang lang.
Requires license again, ongoing training, and legal compliance, and market dependent. Lalo na ngayon, I heard sa news, no? Oversupply ng mga condo. Parang 8 years pa ata bago talaga mag-move ang mga condo maging saleable. Totoo ba yun? Ayun, sa metro, oversupply daw. O, diba? So, high competition plus costly marketing and listing fees. Again, no? And again, may season yan. Diba? May season siya. Depende sa economy din. Pero why Usana is better? We have no license or high startup cost. Again, we are based on repeat product orders and team growth. O leverage, tama. Not limited to one location. Again, no, we are global. Wala tayong real estate market risk. Again, economy, magka-crash yung yung economy, may recession and all, 'di ba? So, we are in the health and wellness industry and we are globally yung growing ang industry natin. And again, you're building a residual income with Usana. And not just a one-time commission. Okay ba yun? Okay ba yun? O pwede ka mag-franchise and traditional business. Wala nang problema dyan. Guys, watch out ha. Marami ka bang nakikitang franchise sa Facebook? Okay, payong kaibigan. Pag sinabi ng franchise, ang binibili mo, pangalan at market. Wag na wag kang mag-franchise ng kaputso-putso na brand. Pwede. Kasi nga, kaya franchise di ba? You are buying the system, their market, their name, their brand. Pero kung lang, bakit mo siya ipa-franchise? Tama? Okay. So again, no, okay naman yan, but it requires a big capital, operational headache, especially sa manpower, utilities, and rent. Isa lang naman yung pwesto na yan. Diba? And matagal talaga bago ka makapag-break even. Okay? So why Usana is better? Because Usana is in business in a box. Imagine in 5 minutes na na-enroll ka. You engage in 27 countries. Tapos kapag meron kang mga users, magre-refer ka, tapos magiging associate mo, meron silang market. Market na rin yun. Lahat ng sales, lahat ng mag-online shop, 100% will go up. Dali yun. Ipo-promote lang talaga natin ang Usana. Wala kang rent, wala kang staff, and you can really scale up ito kahit mag-remote work anywhere ka. Right? Just masyado kang bias, wala kang pros and cons ng Usana. Ano ka, meron kaya, akala mo ha, fair tayo dito. Okay, bakit direct selling and Usana remains a top choice? I'm not saying it's the only choice. I'm saying it's a top choice. Ito yung Usana, ito yung mga iba mong ginagawa. Okay? Mag-online selling ka, mag-ganyan-ganyan ka, pero Usana. Okay, bakit? It's proven system for 30 years. Health products tayo. Again, repeat buyers tayo because of a very good product. Residual income and team leverage is very powerful system. At yan ang kailangan natin because we don't want to work forever na active income tayo, right? Flexible schedule, work from anywhere setup, personal, grabe dito ang personal growth talaga, sa totoo lang. Para kang nag-MBA na libre. No? Ibang-iba na talaga yung pagkatao mo, mindset mo sa lahat ng trainings dito. Solid kasi and global business tayo, right? Okay, cons, let's be real. Magpakatotoo tayo, okay? It takes effort over time. Hindi po to get rich quick scheme, okay? So, tsagain mo ng konti. And if nagtsaga ka naman sa work mo di ba? Need to face rejection, step out of your comfort zone. Okay lang. Kung 6-digit naman ang katapat every month, I can face rejection. Kasi nag-no po yung best friend ko. Fine. Diyan, di ba? Success depends on mindset and willingness to listen. Siguro naman, no? Lahat tayo dito willing makinig. Tama ba? Willing matuto. Grabe. And kailangan lang mag-persevere. It's not for the lazy. Oh, lahat ba yan kaya mong i-overcome? Oo naman, i-overcome mo yan.
Okay, many income streams are great, but Usana offers a powerful combo of low risk, flexibility, scalable, and residual income. And again, hawak mo ang best nutritionals #1 product na ipopromote mo. Okay ba yon? So, Usana has to remain your top choice. Okay? Agree? Because at the end of the day, lahat tayo may 24 hours lang. Kailangan mong namnamin, intindihin ang leverage concept. Kasi pwede kang rumakit, walang problema. Ang tanong ko, eto ka ba? Para kanino ka ba? Hindi ka po ako natutulog. Okay, kasi nga, lahat na lang ni-racket mo. Okay, nag-suffer naman ang health mo. Diba? Kasi nga hindi ko alam ang concept ng leverage. Naiintindihan. Sana hindi ka maging ganito. Okay, para talagang nakatualay ka na. Wala ka ng wisyo. Okay, hindi na kaya ng essentials. Kailangan mong matulog po. Sleep din tayo. Okay ba? Again, no, we only have 24 hours a day. And we have to really build a leverage income. Okay ba yan? Okay ba? Naiintindihan ba? Okay, sige. Paano sabi ni Chef? Anong oras na? Oh my goodness. Wait lang. Okay. Okay. So, ito. Meron ba dito na parang you love Usana, you're proud of Usana, but pag sinabing, kasi, di ba, direct selling yun eh. Tama, no? Di ba, kasi, ano yan, no? Di ba, parang, di ba yan yung network marketing? Ayan, tama, no? Okay, listen guys, okay, makinig kayo. Alam nyo bang, ito ang nagpabagal ng mindset ko. Sino dito ang nakaranas nung sa school tayo, nung bata tayo, nung araw? Okay. Lakad ka ng lakad, ang sakit ng paa mo, tapos pagdating ng hapon, nung hinubad mo yung medyas mo, may isang maliit na butil na bato talagang nakaipit doon. Tapos sinabi mo, pambihira, eto pala yung masakit. Tama, no? Okay. Alam nyo ba yun? Okay. I will tackle this na mabilis, baka kasi katulad kita na baka ito na lang yung nagpapabagal ng negosyo mo. Baka 99.99% ka sa ginagawa mo, pero yung 0.01% is the network marketing. Again, hindi uusad talaga tong business mo pag hindi mo talaga na-embrace to. Ako dati ganyan eh. Ay, sana. Sige, marketing yan. Alam niyo ang sagot ko? But it's bigger than that. Ganyan. Wala akong, ah, ah, basta, mas malaki. It's bigger than that. Lagi akong ganyan. Sana naman to. Ganun. So, okay lang bang itackle ko to? Okay lang. Do I still have time? Okay. Okay. So, sabihan ka. Okay. Chef scam yan eh. Di ba? Pyramiding yan. Okay. So, tandaan mo. Okay, ganito lang yan. Meron talagang word na pyramid. Meron naman talaga. Pero as per DSA, no, Direct Selling Association, ang sinasabi dito, nagbayad ka, pero no products or no services. Guys, okay, sa mga bago ha, automatic yan. Walang product, walang service, automatic pyramid scam. Yan ang definition ng pyramid. No product, no services. So, nasa kabati sana, nagbayad ka ba? Yes. Meron, tama, no? May products? Yes. So, hindi to pyramid. Yan ang definition ng DSA. Pag may product, hindi scam. Okay. Chefs, yung iba kasi, di ba, wait lang, doon muna tayo sa pyramid. Okay. So, hindi siya issue ha. Okay, hindi siya issue. Okay. Next. Di ba, chefs, pare-pareho lang yan. May products din yun. May products yung chefs, yung napkin na nilalagay sa ulo, tapos hihigupin yung lahat ng toxicity daw natin. Or yung bracelet chefs na hihigupin yung lahat ng energy, negative energy. Tsaka may gold, di ba?
May kape na 100 antioxidants. Sobrang ganda. Mawawala lahat ng cancer, lahat ng high blood. Okay. Oh, yan. Oh, eto yan. Okay, makinig ka. Okay. Ganito kasi yung iba kasi, normal talaga yung mga local companies. Oh, for example, okay, si Irene. Si Irene. Si Cheps. Ako na. Tsaka si itong isa. Amshi. Amshi ba to? Arnie. Anong pangalan? Okay, sige nga. Sige. Ami. Ami ba? Or Amshi. Okay, ganyan. Okay. Ganito kasi mga local company. Okay, Irene, Cheps, Amshi. Huy, tara, mag-form tayo ng company natin. No? Irene, ang pangalan natin, ano ba? Powerpuff Girls. Powerpuff Girls. Tapos registered natin to sa SEC, sa DTI. Tapos may product tayo ha. Okay, Irene ha, punta ka ng China ha. Yung lahat ng yung lahat ng gluta na mapuputi, lahat talaga, puputi, pati mata, puputi. Okay. Punta ka ng China. Lahat ng gluta sa China, okay, aangkatin natin, distribute natin sa Philippines. Okay. Ako, pupunta ako ng Japan. Hindi, Korea na lang. Korea, o lahat ng lipstick, di ba? Yung lipstick na hindi matatanggal kahit isang linggo. O ganyan, Korea. Okay. Tapos, Amshi, ikaw na Japan ka ha? Ay, hindi na. Philippines ka na lang. Philippines. Ano itong sulat ko? Lahat ng virgin coconut oil. Lahat ng VCO. Okay? Punta ka ng Quezon. Ganyan. Tapos, okay, gagawa tayo ng compensation plan. Ganyan. Tapos, register natin. Ayan, may business na tayo. O, diba? Mga reseller. Ganyan. O, tama? Okay. Ngayon, eto na. Magbabayad sila ng 10,000. Okay, ito yung compensation plan. Ito yung entry natin ha, Irene Amshi ha, 10,000 pesos. Pero ang products nila is worth 8,500. Okay? Kasi meron tayong referral fee. Okay? Ang referral fee natin, 1,500. Basta pag may naipasok, 1,500. Okay? Oh, ganito yan. Ganyan yung local. Okay? Ang binili mo, inferior products, kasi 8,500 lang yung worth, nagbayad ka ng 10. Gets mo? Yung 1,500, hindi ka pa nagsisimula, nagkakitaan ka na. Gets mo? Okay. Tapos itong mga products na to, just kasi may products din sila eh. Yeah, I know. Pero ito yan. How can you guarantee the quality? Sabihin ni Irene, ay, ang pangit na ng gluten. Naku, wag na yan, Irene ah. Sa Korea ka na bumili. Sa Korea, sige. Ayaw ni Amshi, ay, ayaw pa na mag-virgin coconut oil, palpak din naman to. Yan, ayaw na, nag-away-away na si Irene, si Chef, si Amshi. Sabi ni Irene, bahala kayo, mag-form ako ng another company. Ganyan, no? O sa'yo sana ganyan? Hindi. Bakit? Yung products galing mismo sa'yo sana. Hindi tayo nag-aangkat. We have our own manufacturing plant. Naintindihan? Diretso sa user. Wala tayong mga middleman na kung sino-sino. Diretso tayo sa sana. At yung binayad mo na 53,000 na 500 points, sa totoo lang, 70,000 plus ang worth ng products niyan. Referral fee, zero. Nagbayad ka sa isa. Ang binili mo, discounted products. Naintindihan? Naintindihan yon? So, iba tayo. Hindi tayo pareho friend. Hindi ito angkat-angkat. Hindi ito yung humanap lang ako ng supplier at dinistribute ko lang sa Philippines. Merong ginagawa namin ang sarili naming product. At wala kaming referral fee kasi bumili ka ng discounted products. Gets? Hindi na issue yan ha. Nag-gets nyo ba yon? Okay. Next. Kasi chefs, benta-benta yan eh. Tuturuan kitang sumagot. Okay. Huwag ka na
magpanik sa benta-benta. Diba? So yung friend, pang business na walang sales, ano ka ba? Ba sa sales? So, may benta-benta. Dapat ganun sumagot Hindi yung, ganun, tama. Okay. Business to. Sales. Kasi iniisip nila na benta-benta, feeling nila, pinagkakakitaan mo sila ng walang kwenta. Alam mo yung parang nakaisa ka? Yung ganon. This is like an ordinary business na wala lang kaming physical store. But this is a legit business. So in effect, of course, we have sales. Tama. O Fred, anong problema mo dyan? Wala naman. Okay. Next. Kasi diba, yan yung invite, recruit. Ayan. Anong sagot nyo? Di ba, invite, recruit. Kasi nga, again, nanggagaling sila dun sa referral fee. Gets nyo? Kasi ito yung alam nila. Majority kasi ng local, referral fee. Pag meron kang ipinasok, automatic meron kang 1,500, ganyan. Automatic meron kang 1,000, diba? Pero ang binili talaga ng friend mo, mas mahal doon sa binayad niya. Gets mo? And guys, what's wrong with invite? What's wrong with recruit? Diba when you do business, in a traditional business, diba you recruit because you hire people? So what's wrong with recruitment? Because company may recruitment department. Don't tell me scam yung department na yon. So, wag ka na ma-feel bad dyan. Because recruitment is hiring people. You also do this outside of, if you do also a traditional business, and even so, if you have your own company, you will hire and recruit people. Ganyan sa negosyo. Naintindihan? Ayun. Mag-invite. Bakit di ba when you have business na kahit nga meron kang pipitsugin dyang pizza, something, uy, bili ka na ng pizza ko ha. Di ba you invite people to know that you have your own business? So what's wrong with that? Hindi na siya issue, guys. Tigilan niyo na yan. Okay. Next. Di ba, Chefs, mga abnormal yung mga tao dyan? Mga abnormal, parating masasaya. Akala mo, yung hyper, ganyan. Ako nga, nasasabihan ako dati, Miss Power, yung mga barkada ko sa college. Ito na si Yeba, ito na si, si Power. Okay. Guys, wag ka nang malungkot pag sinabihan ka ng abnormal. Kasi, ano ba yung normal sa labas? Ito yung normal sa labas. 21 years old ka, fresh grad, sumeldo ka ng 15K per month. Normal, abnormal? Normal. Okay. After 2 years, na-promote ka naman. Okay. Sumeldo ka ng 19,000 per month. Sorry. Yan. Engineer to ka na. Ayan. Normal, abnormal? Normal. Tapos, trabaho ka na-promote as supervisor, naging 25K ka na per month, normal, abnormal? Normal, diba? Okay. Kung sabihin mo, sana kasi abnormal talaga dito. Kasi minsan dito, yung 21 years old na nag-start, nag-start siya abnormal kasi walang income, guys. Diba? Normal, abnormal. Abnormal. Wala pong income eh. Okay. 22 years old. Okay. After 1 year, nag-mature, di ba? Nag-100K per month. Normal, abnormal. Abnormal, di ba? Tapos after 1 year, di ba? Nag-Ruby Director, 250 to 300, 23 years old. Normal, abnormal. Di ba? 31 years old, 1M per month. Normal, abnormal. Ayan. Yan ang definition ng abnormal natin. Kaya huwag ka nang ma-hurt. Tanggapin mo na. Sabi mo, oo, mga abnormal yung mga tao dito. Huwag ka nang makipag-away. Okay ba yon? Kasi abnormal tayo. Above normal. Okay ba yon? Okay. Huwag nang makipag-away. Okay. Hindi na siya issue.
Chefs, kasi parang ang baduy dyan. Alam mo na, benta kayo ng vitamins. Diba? Sabi nga ng mentor ko maganda nga yung dating mo. Wala ka namang datong. Anong mas baduy doon? Tapos hindi ka makapag-provide sa family. Yan ang baduy. Legal naman, moral, ethical naman yung ginagawa mo. Ano kung sabi kang vitamins? At least hindi siya boo. Gets nyo? Okay. We are carrying the number one product in the world. Wala silang alam sa ganda ng Yusana. Maybe for them, Yusana is just an ordinary supplementation. It's an ordinary vitamins. But no, this is a cellular nutrition. Kaya dapat nga ipalaklak mo na ng mga product ng mga yan. Halika dito, subukan ng isang pair ng Cellsentials, okay? So, wag ka na makipag-away dyan, okay? Hindi to baduy. Ang baduy, hindi makapag-provide sa family. Yon ang baduy. Yon ang definition mo ng baduy, okay? Next, alam mo, Chefs, sayang ka. Sayang na sayang ka. Engineer ka pa naman, Lasal graduate. Anong ginawa mo sa buhay mo? O, tama, no? O, ganito ang sagot. Okay, engineer nga ako. 15 years akong nag-work. Pero 42K lang ang inabot ng sweldo ko. Pero sa iyo sana, okay, ano ako dito? A business coach. Minsan teacher. Minsan trainer. Minsan nag-host din ako. Graphic artist, gumagawa ako ng poster. Minsan, o diba? O diba? Mentor, o diba? Singer, dancer, o diba? So, yun din ako ng Christmas party. O tapos, ayan, minimum 150K. 150K to 300K per month. O, may sayang ba dyan? Sa totoo lang, I like myself better today. Tama? Anong nasayang dyan? Hindi ko nga akalain na pwede ako maging teacher, trainer, minsan nga financial advisor. Ay pala, guys, minsan guidance counselor. Artist, guys, artista, minsan magpapa-picture. Kasi ako po sige niya okay, sige. Kasi, parang, na-inspire ko. O, sayang ba yan? Guys, okay. Mas gusto ko yung sarili ko ngayon sa totoo lang. Okay, next. Ay, nasabihan ako nito. Chefs, desperada ka na ba? Bakit ka na sa network marketing? Next, grabe. Desperada daw ako. Okay, ganito lang sumagot. Huwag ka na makipag-away. Sabihin mo, yes, friend. Desperate talaga ako. Lalo na nung nalaman ko ang active income versus leverage income. Kailangan ko talaga lumipat sa kabilang side of the quadrant. Kung hindi mo ako naiintindihan, mag-usap tayo minsan, but I'm desperate. I need to build my leverage income ASAP. Gets? Wag nang patulan, okay? Wag ka nang magalit. Sabihin mo, oo na, sige, desperada na ako, okay? Guilty feeling. Kasi baka mamaya... Yes. Okay. Okay. So sabihin sa'yo, kasi diba, nakaka-guilty kasi baka friend ko, mangutang pa siya because of me kasi alam ko naman wala siyang pang-start. Tapos nag-loan talaga siya sa SSS because of me. Guys, kahit hindi mo siya invite sa Yusana para sumali, mangungutang at mangutang pa rin yan sa ibang paraan. Anong ka-guilty-guilty doon? You are offering an opportunity. Tama, business opportunity, not a business guarantee. Diba? Kahit hindi mo siya dalhin sa Yusana para makapag-start, mangutang pa rin yan. Kulang talaga right? Last, not everybody will be successful. Yes, just like also in any other businesses. Alam nyo ba, sa 100 na sa DTI, sa 100 na nagre-register for businesses, after 3 years, mga 5 na lang doon ang nagre-renew. Ganun. Hindi lahat nagiging successful ang businesses. Pero what makes you sana na more chances ka talaga maging successful? Kasi na-unload yung lahat ng problema ng isang traditional business owner. Right? O yun. O nag-gets nyo na. Okay. Ang haba ng explanation ko.
Yan lahat, dapat settled ka sa mind mo. These are the things na kailangan mong ma-accept. Hindi siya, pag sinabihan ka, it's okay. Yan yung impression mo, but this is my mindset. Yan yung dating sa'yo, okay, but this is my standpoint. Tama? Hindi siya issue. Hindi ka dapat mag-feel bad or anong sasabihin nila sa'yo. Walang ganon. They are just misinformed. Again, maganda yung industry, magandang yung sana, baka tayo yung palpak. May 3 klase na tao dito, warning lang. Okay, huwag kang maging poser. Okay? Yes, may ID number na ako. Yayaman ako sa'yo sana. Lottery ticket to? Galaw-galaw. Ha? Mag-i-invite ba? Mag-invite ba dito? Mag-effort? Mag-effort ba? Kasi sa labas, they perceive you sana as, or they perceive this kind of business as magic. Pag sumali ka, automatic, okay na. Walang ganun. Walang genuine success ang hindi ini-effortan. O again, wag ka rin maging amateur. Ano yung amateur? Based on luck, on timing, on positioning, on shortcuts. Example, o ganito, kunin ko si Alvin. Sipag nun eh. Ang dami nung kilala. Lagay ko yung sa left side ko. Si Irene, best friend ko to eh. Ang dami na kilala. Lagay ko to sa right side ko. Eh, up. Ayoko na rin. Amateur. Sa 2 tao, nag-stop ka? May dami dyan. O ano pa yung mga amateur? Apps. Wala na po talaga akong ma-contact, ma-invite for presentation. Bakit? Ilan ba yung listahan mo? 10. Amateur. Okay. Ano dapat? Be professional. Diba? Go pro. Yan yung ninang team namin. Go pro. Bakit? Oh, you need to learn. You know, the value of sacrifice, time, effort, and money. Naniniwala pa rin talaga ako sa walang genuine success. Ang hindi ine-effortan, hindi siya overtime. It takes time to build on something. You look at you sana 6 months lang and 1 year, walang ganun. Diba? Aral-aral, practice, apply. Okay ba yun? Okay. So, hala na. Ang tagal ko na. Okay. As I end. Okay. Meron lang akong iiwan sa inyo na 5, sa mga bago, no? How you get started here, my 5 things that you have to, natandaan lang. Okay. Malapit na pa ako matapos. Okay. Gasgas ito sa lahat ng training. Pero it always boils down to this, to know your why. It doesn't have to be big, it doesn't have to be small, bahala ka, ang importante. Alam mo ba kung ano yung gusto mong makuha sa'yo sana? Because when I started here for my son, my only objective is to get $100. Diyan lang ako nakafocus. Hindi ko alam ikaw, pambayad ba ng utang, pang travel, pang pa-resign sa magulang, mapauwi sila, magkabahay, hindi ko alam. Pero get that one thing and focus ka doon. Okay? Nagkaroon pa ako ng aha moment sa'yo sana. Kaya guys, I urge you to keep on attending trainings kasi it might take just one speaker, one statement, one slide na pwede kang mag-change ng mindset mo forever at sasabihin mong, it's you sana. Hindi na ako mag-quit dito. And I will share to you guys what's mine. So, there is this one training, CPA yung nagtitraining. And ito yung parang half-hearted ako sa'yo. Sana, hindi ko alam. Okay, narinig ko siya. Okay. So, excuse lang sa mga bago na hindi mo maiintindihan yung slides. I-screenshot mo lang, ipa-explain mo lang sa mentor mo. Sabi niya kasi, you picture you sana more than 10 years. Okay, more than 10 years. Sabihin natin you have a 3 business center. Okay. And so after 10 years, meron dyang 50
nagre-repeat orders ng 100 points every week. Ang sabi niya, yan yung income mo, yan yung bonus mo, you have a 1 million per month. Hindi ako naniniwala sa ganyang karami. Sa isip ko lang ha. At usap, sabi niya, hindi ka naniniwala? After 10 years, ganyan. O sige, let's cut it half. 25 na lang. Ha? Yan pa rin ako. Sabi ko, madami pa yan, 25. Isip ko lang. Narinig ko, sabi niya, hindi ka naniniwala, matigas ang ulo mo. O sige, let's cut it half. 13 na lang ang nagre-repeat orders every week. Meron ka pa rin 200,000 per month. Nagningning yung mga mata ko. 13? 10 years? Sabi niya, matigas ang ulo mo siguro, hindi ka nagtitraining. Sige, let's cut it half. 6 na lang ang nagre-repeat orders. Every week. May 100,000? In 10 years? Sabi guys, talagang excited ako sa nakikita ko. Totoo ba yan? Totoo ba yan? Tapos sabi niya, sige, sige, 3 na lang. Repeat orders kada linggo. Bihira naman. Sa 10 taon, ha? Sorry, sige, isaganda natin. Isa na lang. Isa na lang. At what's the point? We're not talking about 1, 3, 6, di ba, 13. We're really talking about 500,000 to 1 million. Pero let's say, sobrang tagal mong mag-mature sa business, ang tagal mong makagets ng system, matigas talaga yung ulo mo. Worst case, 100,000. O question. May magbibigay ba sa'yo ng 100,000 passive income sa labas? Sa akin, wala. So, nung nakita ko talaga to, sabi ko, okay, it's Yusana. Hindi na ako magko-quit dito. Pambihira, 613 auto orders. Hindi ko to kayang kuhanin as an engineer. Pag kinuha ko to, no work, no pay pa rin ako sa labas. So this made me stay in Yusana. This competition, because ayoko ng hype, ayoko ng hinahype mo ko, binabaliw mo ko. I want computation. I want possibility. I want realistic value. This made me stay in Yusana. Okay, next. Guys, maririnig mo to sa mga training. 80-20 or 90-10 o bahala ka. Okay. Basta mindset and skills. Pero merong konting twist. Okay, listen guys, listen Okay. 80% is the mindset. This will make you stay. Yung good attitude mo, naiintindihan mo yung leverage, naiintindihan mo yung pwedeng ibigay ng Yusana. Pero majority ng associates nakakalimutan yung 20% skills. Guys, this is the monetary part. Kaya yung iba mabagal kasi excited ka lang. Maganda lang yung attitude mo, pero hindi mo ginagalingan. You're not finding ways how to generate the leads. You're not finding ways to close a deal. You're not finding ways paano ba mag-follow up kasi nakakalimutan mo yung 20. Ito pa rin ang monetary, guys. 80%, it will make you stay. Alam mo, it's Yusana. Pero hanggang doon na lang. Gets nyo? Don't forget the 20% skills kasi minsan nakakalimutan nyo to. Porket 20% lang. Guys, this is the monetary part. Naintindihan? Ay, hindi pa ako galit. kasi, lang good attitude, pero, hindi ko explain. PPS. Explain. Auto order, 3 business center. Hindi mo rin mag-basic training. Hindi mo rin mag-follow up. Ano yun? Excited ka lang?
Okay, wag niyo kalimutan ang 20%. Yun yung slide na to. Yun ang gusto ko sabihin sa inyo. Next, master the compensation plan. Talk to your mentors. Mentor. Kasi malalim pa po ang compensation plan ng Yusana. Magpa-discuss kayo pa paano ko ba ma-maximize tong business na to? Ano bang meron sa Yusana? 3 business center na yan. Paano ba yan? Okay, master the compensation plan. Nagpa-mentor. Okay ba yon? Next. Ano pa ba? Okay, prospect list is very important. Okay, no prospect list, no business. Para kang nagra-run ng restaurant na hindi mo lang yung inventaryo ng kutsara, kamatis, bawang sibuyas, walang ganon. Ang inventaryo mo, tao. Alright? So, kailangan maayos ang prospect list mo and it's a growing list. Huwag po kayong maniniwala na wala na kayong ma-invite, ma-contact. Okay. 3,000 nga yung Facebook friends mo. Ano ba? Okay. And last, no? Training. Okay. Training. So, kapag walang training talaga, walang mangyayari. Hindi lalaki yung kawali natin. So, keep attending training. Alright? So, and last, no? This is your batteries. At responsibility mo na hindi ito ma-empty bat. Yung belief mo sa product, sa Yusana compensation plan, sa Yusana, sa sarili mo. Charge mo lang yung sarili mo every single time. Sa training, sa events, sa Yusana, sa mentors, okay. It's your responsibility. Once na ma-empty bat to, you cannot really run your business. At kalimutan ko na lahat ng sinabi ko, may ultimate tip, mag-yes ka lang. Coach, hindi ko naiintindihan, basta gawin mo na lang. Always remember, walang sasabihin si mentor na hindi mo kailangan, wala siyang ipapagawa sa'yo kasi pinagtitripan ka niya, pinahihirapan ka niya, walang ganon. Lahat yan may wisdom. Just trust your mentor. Okay? Just say yes every single time. Again, so, as I end, no, call to action. Okay, as I end. So, maraming mga bagay dito na hindi mo pa kailangan, hindi mo maintindihan, hindi mo maintindihan kung bakit kailangan gawin. Basta, yes ka lang. Yes ka lang. Pag sinabing mag-training, training lang. Pag sinabing gawin mo to, gawin mo lang, okay? And lahat yan para sa ikabubuti ng negosyo mo. Yan talaga yung golden rule. Hindi ka talaga mapapahamak dyan. Maniwala ka, okay? Sa mga nag-hit ng platinum status, get the status ASAP. No? Marami dito. At kung nag-gets mo na yung platinum status, help your teammates to get this platinum. Saka dire-diretsong sponsoring. Don't stop at 4, at 6, and 10. Okay? Ang kailangan mo is to build the organization and keep attending training. Alright? Again, do not give up. The beginning is always the hardest. That's all for me. To God be all the glory. Hope you learned something there. And medyo overtime, but it's the second quarter of the year. And enjoy nyo lang po ang journey sa Yusana. You are in the right track. Thank you. Thank you very much, Mentor Cheps. Grabe, siksik liglig at umaapaw. Ang dami-dami nating notes. So, thank you so much, Mentor Cheps. It's our first time to hear your story and to hear your MDO, and we're also excited. So, everyone, so let's flood the chat box to thank Mentor Cheps. And since tayo, no, we're pressed for time, ilagay nyo yung mga greatest takeaways ninyo sa ngayong gabi. So, hindi ko na kayo matatanong isa-isa para makita na lang ni Mentor Cheps. Ang dami nating natutunan. So, definitely ako yung nakuha ko, no, be coachable, immersion. So, dapat training, hit our goals para mapalaki yung ating kawali, di ba? So, it takes time to build our business. So, at marami pang iba. So, God bless you talaga, Mentor Cheps. So, ang dami naming nakuha. Importante lang sa aming mga natutunan ngayong gabi, ma-apply natin lahat. No, wag na tayong matulog agad. I-apply natin kahit isa man lang sa natutunan at ituloy-tuloy natin, ma-build natin ang ating business.
So, of course, we'd like to, as a thank you to you, Mentor Cheps, may papakita lang namin ang aming certificate of appreciation for you. Ayan. So, this is a certificate of appreciation for imparting valuable business mindset and best practices at Online Kickstart Monday. Your generosity and impact will be cherished. So, signed by Intensity Mentors. So, kukunan lang natin ng photo. So, we'd like to ask for the help of Coach Lee. So, magpapag-group photo tayo. We'd like to ask everyone to turn on your videos para we can have a group photo with Mentor Cheps. Okay, so let's all turn on our videos and natutunan natin ngayong gabi. So just let us know, Coach Lee, when you're done with our group photo. Yes. So everyone, just keep smiling. All right, so hello everyone. Thank you so much, Mentor Cheps. So we're just gonna take a photo with the certificate po. Ayan. So smile po, Mentor Right. Cheps. Thank you. Thank you so much, Coach Lee. So maraming salamat, Mentor Cheps. So napakaganda talaga ng training natin ngayong gabi, ang ating new distributor orientation. Hindi lang para sa mga bago, pero tulad din sa amin na matagal na rin sa business. Ang dami talaga nating mga natutunan ngayong gabi. So of course, after that group photo, we have a few announcements to share with everyone. Okay, so if you could kindly show us the slides, Coach Lee. All right, so we're just gonna do another group photo po, no? So smile po tayo kasi kanina yung with the certificate. So right now, group photo. Okay, so smile po. Group photo, so everyone. All right, smile. Steady smile. Marami tayong so everyone, please smile. Turn on your videos. All right, page 1. Okay, done. Page 2. So smile ka lang kasi baka nasa page 2 ka. All right, page 3. Okay, keep smiling everyone. Wow, page 3. Ang dami pa rin natin. Umabot tayo ng 100 ngayong gabi. So ang dami nating natuto kay Mentor Cheps. Dan, back to you, Coach Ina. Okay, thank you so much, Coach Lee. So we'd like to have a few announcements before we continue. Okay, of course, we have the growth formula on April 9, Wednesday. That's 1 p.m. at the Health and Freedom Room. So we have our Gold Director, Mayan Magsino, together with our Executive 2-Star Diamond Directors, Mentors Raj Soji and Ryan Tan. Okay, so make sure you get a ticket. And next, Coach Lee. Ayan. And of course, for the Usanaversity, we have for the Mentors Cut. So we have that on April 14, 15, and 16. So on the April 14, Winning with Salsentials by Mentor Daisy Balaguer. And April 15, Winning Your Usana Business with Mentor Tina Rodil. And April 16, we have Prospecting and Powerful Presentations by Mentor Billy De La Fuente. So take note of the dates. Okay, so that's Mentor Scott Usanaversity. And next, Coach Lee. Of course, we have Pilot for a Day. So from April 4 to June 27 ang ating target dates. So make sure na you take note of the mechanics of this. Next, Coach Lee. Okay, make sure you put all of your goals na ipapasama natin tong Pilot for a Day. And of course, ang ating Usana Leadership Summit in Tokyo. So
Ang ating qualification dates is March 29 to September 26, 2025. So we have the first time category, okay, yung category 1, and also we have category 2 of Be a Mentor. So take note of all of these ng ating mga guidelines, mechanics, and take note kung ano yung gusto ninyong i-hit for our leadership summit in Tokyo. So we'll see you in Tokyo, everyone. Next slide, please, Coach Lee. Okay, and remember, we'll see you all on Wednesday for Wednesday HIT. So that's every Wednesdays at 7:30 p.m. to 10 p.m. at the 9th floor big room at the Enterprise Center. Make sure you be there for our face-to-face training on Wednesday. And of course, every Monday, our online Kickstart Mondays. So this is both regional and international training for all. So make sure na you're on time, 8 p.m. Okay, so we'll see you next Monday for our online Kickstart Monday. Okay, so of course, as we end our training, we'll be having our breakout session for our ma'am. That's our meeting after meeting. So we will be opening a lot of breakout rooms. So kausapin ninyo yung mga ka-team ninyo kung sino yung gusto nyong makasama sa breakout room. Pag-usapan ninyo anong breakout room ang papasukin ninyo. So very important to have that, ma'am, dahil we are able to process yung learning sa tayo kung ano yung mindsets na nakuha natin ngayong gabi, and you can also share our key takeaways. So before we go to our breakout rooms na bubuksan mamaya ni Coach Lee, so I'd like to leave you with our closing prayer. So let's all remember we're in the holy presence of God. Our Heavenly Father, as we conclude this orientation tonight, we thank you for the time we spent together, for the knowledge shared, and for the connections made. We are grateful for everyone present, their dedication, their drive, and their willingness to grow. Bless each person as we move forward in our journey. May we carry with us the wisdom gained tonight, the motivation to succeed, and the integrity to serve others with honesty and excellence. Strengthen us in our challenges, guide us in our decisions, and fill us with purpose. We also lift up our mentors, coaches, speakers, and volunteers who continue to guide and inspire. May they be renewed in their passion to teach, lead, and support others with generosity and grace. Lord, as we leave this place, let your blessings follow us. May we go forward with confidence, kindness, and a commitment to doing our best. We trust you in your wisdom, your provision, and your presence in all that we do. In Jesus' name we pray. Amen. So this was your host, Ina Juan. Let's go and apply our learnings tonight and achieve breakthrough results in 2025. Do your best daily. So choose your breakout rooms tonight. See you.